Samantala sa kaugnay pa ring balita, mahigpit na ipinatutupad ngayong araw ang forced evacuation sa Cordillera Region dahil pa rin po ito sa epekto ng bagyong Lando. Ang update alamin natin mula sa aming kasamang si Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Live by Punta. Yes, Kirby, lalampasan na ng bagyong Lando ang 150 millimeters na saturation level na buhos na ulan sa resyong Cordillera. Naong ipinahihiraw na forced evacuation ng mga residente malapit sa mga flood at landslide-prone area sa region. Sa muling pagdaraos ng response cluster meeting ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kaninang umaga, ipinalam ng Pag-asa Baguio ang pinakuling pagpatala nito sa rainfall level ng bagyong Lando na umaabot na sa 775 millimeters sa nakalipas na 24 na oras magmula pa kahapon ng umaga. Sinabi ni Office of the Civil Defense Cordillera Regional Director Andrew Alex Uy na partikular nila pinagtutunan ng pansin ngayon ang 50 pamilya sa bayan ng Villa Viciosa sa lalawigan ng Abra na malapit sa ilog at maging ang mga residente sa Baguio City Camp Lagoon area na kasalukuyang inililikas ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ipinaluwanag dito na inaasahang tataas pa ang level ng buwis ng tubig ulan sa region buwan ng pananatili ng bagyong Lando sa responsibility hanggang sa araw ng Sabado na kung saan tuluyan ng lalambot ang kalupaan sa mga landslide-prone areas na siyang dahilan upang magho ang pinatatayuan ng mga kabahayan ng mga residente sa region. Samantala, umabot na sa 7 katao mula sa lungsod ng Baguio at mga lalawigan ng Benguet, Ifugao at Abra ang naitala ng Cordillera DRRMC bilang mga nasawi buwan ng bagyong Lando. Mahigit 30,000 mga food packs naman ang nakantabay ngayon sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development Cordillera at maging sa iba't ibang field offices ito sa buong rehiyon na nakapreposition na sa kasalukuyan habang 10 milyong piso naman ang itinalagang standby fund dito. Umabot na sa 1,250 na pamilya o 5,071 na individual ang naapektuhan ng bagyong Lando sa Cordillera habang naitala naman ang 16 na tahanan bilang totally damaged at 282 bilang partially damaged. Sinasagawa ng iba't ibang ayos ng pamahalaan ang clearing operations para sa mga nahulog na mga punong kahoy sa iba't ibang lansangan sa lungsod ng Baguio nasansanni ng malawakang brownout sa lungsod. Hindi naman sa sitwasyon ng mga pangunahing lansangan patungo at papalabas ng lungsod, tuluyan ng sarado sa lahat ng uri ng behikulo ang kahabaan ng Josema Highway, Ingat Vizcaya Road at ang Quezon Road habang nananatiling bukas ang Marcos at Maguilan Road. Mula sa Response Cluster Hub ng Cordillera DRRMC dito sa lungsod ng Baguio at para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.